5 buwan na lang po ay magaganap na ang matagal na nating hinihintay, ang barangay at SK election ngayong November 2, 2026. So sa mga nakaupong opisyal na walang ginagawa kundi magpakintab ng upuan sa session hall, kabahan na kayo. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Huwebes, Pitsa 11 sa buwan ng Hunyo. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas. Of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, barangay at SK election update mga kapobre. Lagi po nating pinaalala na 5 buwan na lang po ay magaganap na ang matagal na nating hinihintay, ang barangay at SK election ngayong November 2, 2026. Sinabi kong matagal na nating hinihintay dahil lagi po itong napopostpone. Pero ngayon po, sa ganang akin po ay ito po ay tuloy na po. Yan po ang aking sariling opinion. Dahil ang pinagbabasihan ko po ay ito pong Republic Act 12232. Although mayroon pong panukalang batas na inihain na ipagpaliban ang barangay at SK election, pero sa tingin po natin parang hindi po ito magiging priority ng ating mga mambabatas dahil marami na pong mga panukalang batas ang naipasa sa sesyon sa Kongreso, pero hanggang ngayon hindi pa napag-usapan itong postponement na inihain sa Kongreso. So mga kapobre, ang ating pag-usapan ngayon ay ito po ang ating mga kaibigan na di na po natin maintindihan dahil pag sabihin natin na postpone ang barangay at SK election ay marami pong nagre-react na tuloy daw. Pag sinabi naman natin na ito po ay tuloy, mayroon din pong nagre-react na postpone daw. So hindi na natin maintindihan itong ating mga kaibigan, pero ganun pa man nirerespeto po natin ang kanilang mga opinion. Nagtataka lang tayo lalo na ngayon dahil po lagi nating sinasabi na tuloy na po ito dahil nga dito sa Republic Act 12232 na ang halalan ay gaganapin ngayong November 2, 2026. At yan po ay magsimula na ipapatupad ang 4 years term or 4 na taon na termino ng isang barangay official. So nag-research tayo bakit mayroon tayong mga kaibigan na kung makareact ay wagas. Sinasabihan daw tayo na tumigil na daw tayo sa ating pabablog dahil wala daw basihan ang ating mga sinasabi, dahil ang gusto nila ay i-postpone. Sa ganang akin po, wala naman pong problema kung ito ay matuloy or kung ito ay i-postpone dahil nasa kapangyarihan ng Kongreso yan. Pero sa ngayon po mga kapobre, kaya lagi nating sinasabi na tuloy na po ito dahil gahol na po sa oras pag i-postpone pa ito. 5 buwan na lang po. At ang kumilik po ay ready na. Mismo ang kumilik ayaw na din nila na i-postpone pa ito. So sa mga nagsasabi at matindi ang reaksyon kung sabihin natin na tuloy na, yun pala ay sila ay mga incumbent barangay official. Yung iba naman ay mga appointed. Kaya pala, so given naman po yan dahil sila po ang makabenepisyo kung ipopostpone dahil magtuloy-tuloy yung kanilang serbisyo. Kaya ayaw nilang magkaroon ng eleksyon. Gusto nilang postpone. Yun pala ay nandyan sila sa barangay. Pero sa mga incumbent ay wala naman pong ikakatakot kung mag-eleksyon. Kung kayo po ay maganda ang inyong record sa inyong panunungkulan sa barangay. Matatakot lang kayo kung wala kayong ginagawa sa barangay.
Kaya yung iba ay ayaw talaga nilang ituloy. Gusto nilang aprobahan kaagad yung postponement na inihain sa Kongreso at Senado. Pero in fairness naman doon sa mga incumbent na maganda ang pinakita, maganda ang kanilang trabaho, ay wala po silang problema. Handa po sila lagi sakaling magkaroon ng eleksyon, lalo na kung wala, dahil tuloy-tuloy ang ligaya. Kaya ulitin ko sa mga incumbent na hindi nagtatrabaho at naghihintay lang ng honorarium, yun, sigurado yun. Ayaw yun na matuloy ang halalan sa November 2, 2026. Kaya pala sila wagas kung makareact. Sinasabihan pa tayo na tumigil na tayo sa ating pagbablog dahil wala daw tayong sinasabing tama sa ating pagbablog. Excuse me po, hindi po tayo nang hula dito. Excuse me po. Nagbabase po tayo dito sa mga batas na lumalabas at sa mga pronouncement ng mga senador, congressman, COMELEC at DILG. So yun, doon tayo po kumukuha ng mga basihan natin sa ating pagbablog, lalo na po itong barangay at SK election, mga kapobre. So sa ating mga kababayan na gusto nang magpalit ng mga barangay official, ito na po ang inyong pagkakataon. November 2, 2026 barangay at SK election. Huwag niyong sayangin ang inyong mga boto. Huwag kayong magpapadala sa pira. Iboto niyo ang tama at nagtatrabaho sa barangay, dahil kayo rin naman ang makikinabang dyan kung ang inyong napiling barangay official ay matino at may kredibilidad. So sa mga nakaupong opisyal na walang ginagawa kundi magpakintab ng upuan sa session hall, kabahan na kayo. So yan po ang ating quick update sa barangay at SK election. This is your Cap John Official. Please subscribe. Bye bye and God bless us all.